So ihanda na po natin ang ating mga sarili para po sa salita ng ating mahal na Panginoon at magpapatuloy tayo sa pag-aaral sa aklat ng Kawikaan o Book of Proverbs. Nasa lesson 9 na po tayo mga kapatid. At for tonight's Bible study, ating pong pag-aaralan ang Proverbs chapter 30. Sa chapter 30 po mga kapatid, siguro ang iba ay nababasa na po ito, there are sets of 4 things mentioned by Agur. Yan po siya kasi ang author ng chapter 30 ng Book of Proverbs. Siya po ay son of Jakeh o Jakeh sa ibang pronunciation. Jakeh, may 4 na bagay po na kailanman daw na hindi masiyahan. Sabi po dyan. Ano po yon? Ang libingan, ang babaeng walang anak, ang lupang tuyo na laging nais matigmak. Ano? Mayroon pong binabanggit dyan si Agur. May 4 na daw na bagay na hindi maunawaan, mahirap intindihin. Ang paglipad daw ng mga agila na sobrang taas sa kalangitan. Nakakamanga, no? Ang paggapang ng ahas sa ibabaw ng batuhan, ang pagtatravel ng barko sa karagatan. O nga naman, parang walang direksyon ang barko, pero napakalawak kasi Parang nakakapagtaka kung bakit yung barko ay nandoon pa rin sa direksyon. Ang pagmamahalan daw ng babae at lalaki, minsan daw mahirap intindihin, sabi ni King Solomon. So may 4 din na bagay sa chapter 30 na yayanig sa daigdig. Ang alipin daw na naging hari, ang isang mangmang na sagana sa pagkain, ang babaeng masungit na nakapag-asawa, at ang isang babaeng pumalit sa kanyang amo. Another, may 4 din daw na bagay na kasiyasiyang pagmasdan sa kanilang paglakad, ang leon na pinakamatapang na hayop na hindi natatakot, ang tandang na magilas, ang kambing na mabulas, at ang hari sa harap ng bayan. Yan daw ay pag tinignan mo parang kasiyasiya. But for tonight's Bible study mga kapatid, we will study verses 24 hanggang 28. At ayon kay Agur mga kapatid, there are 4 wise little things. Or the wisdom of the 4 little ones. Sa mundo po kasi, hindi pwede nating i-underestimate ang kakayanan ng maliliit na nilalang. Dahil po mayroon talaga silang magagawa na hindi nagagawa ng mga malalaki o ng mga taong mayroon pong katagumpayan sa kanilang mga buhay. When we say little or small things, hindi lamang po yan kasi tumutukoy sa physical size, kundi ito rin ay nangangahulugan ng pag sinabi nating maliit, pwedeng may kahirapan, pwedeng walang-wala sa buhay. Sa election nga lamang po, hindi lahat ng nananalo malaki ang pangalan. Ang daming malaking pangalan ngayong election na natalo. Hindi lang ang nananalo yung mga bilyonaryo, mayayaman. Actually, may natalong alam nating isa sa pinakamayaman dito sa ating bansa. Natalo po na dating senador po ito, hindi ko nababanggitin mga minamahal. Iyan po ay nangyayari. Yan, at napaka-wise po talaga ng kawikaan, full of wisdom. Dahil kahit maliit tayo sa paningin ng iba, marahil sa paningin ng Diyos, tayo po ay malaki. And that is biblical, mga kapatid. Sa Biblia na lang, mga minamahal, naalala niyo si Gideon? Nanalo po siya sa labanan kahit maliit ang kanyang angkan. Isa po siya sa magandang example. Si David, natalo po si Goliath, bagamat siya po ay maliit pa lamang na kabataan. Praise God! Tunay na may mga bagay na sa tingin ng mga tao ay maliit. Subalit, sa tingin ng Diyos, malaki. Great, dakila,
Pero ano man yan, mga kapatid, na nakikita po natin na mga bagay na minsan kamangha-mangha, alam po ninyo, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. At siya po ay may dahilan sa lahat ng bagay. In the book of Proverbs 30:24-28, mga kapatid, ganito ang pagkakasabi. There are 4 things on earth that are small, yet they are extremely wise. Hindi lamang wise yung pagkakabanggit dito, extremely, matatalino talaga. Verse 25, ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. Ano kaya ang kahulugan niyan? Conies are creatures of little power, yet they make their home in the rocks. Yung locusts have no king, yet they advance together in ranks. A lizard can be caught with the hand, yet it is found in kings' palaces. Talagang nakakamangha, mga kapatid, ano? Sipin nyo, nakita po yan ng sumulat ng kawikaan. Mayroon po kasing mensahe ang Diyos dito para sa ating lahat. Hallelujah! Ang pinag-uusapan dito, maliit sila, pero matatalino. Pambihira daw ang kanilang karunungan. Hallelujah! Ano po yun, mga kapatid? Again, napakalinaw, according to Agur, there are 4 little things that are small or weak, yet extremely wise. The ants, the conies, locust, and the lizard. Alam nyo ba na mahalagang pag-aralan po ito, mga kapatid? Because they represent God's people pala. They represent God's people. Believers, Christians. And these verses tell us 4 things about God's people. Sa Bible, mga kapatid, hallelujah, makikita natin, mababasa natin that God cares and sees one of His little ones. In the book of Matthew 10:29-31, sabi ni Jesus, are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Hindi niyo po ba nakita, mga kapatid, ang binabanggit ng Panginoon dyan ay ang maya? Maliit na ibon o walang gaanong halaga ang nilalang po na ito. Pero nakikita sila ng Diyos. Dahil mahalaga sila. Hallelujah. Nilalang din sila. Ano pa kaya tayong mga anak ng ating mahal na Panginoon? God cares and sees one of His little ones. Hallelujah. In the book of Luke 12:32, do not be afraid, little flock. Ito yung binanggit, mga kapatid. For your Father has been pleased to give you the kingdom. Hallelujah. Huwag kayong matakot, mga munting kawan. Munting kawan ang pagkakabanggit ng Bible. Pero ang sabi ng Bible, mga kapatid, makakatanggap tayo ng kaharian. O, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaharian, kingdom. Hallelujah. Hallelujah. According to Luke, God's people are a small and a minority group, but someday great things will come. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Not only that, in the book of Ephesians 5:15-16, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So sinasabi po ng Bible, mga kapatid, na ang mga anak ng Diyos, hallelujah, ay dapat maging mga matatalino, wise. So, very relevant doon po sa sinabi ng kawikaan na dapat ang mga mananampalataya ay mayroong karunungan. May malinaw na kaugnayan po ito sa sinasabi ni Agur. Dapat mayroon tayong pananampalataya, mga kapatid, sa ating mahal na Panginoon.
Dahil ang pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, ay nagbibigay ng napakahalagang karunungan sa buhay ng isang tao. Hallelujah! So, why is it that God's people are extremely wise? Sapagkat yung po palang mga little things na yon ay ikinukumpare sa ating pong mananampalataya. Dito natin makikita sa characteristics ng 4 na maliliit na bagay, subalit itinuturing na matatalino ang ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Ano yun, Pastor? Bakit tayo po ay kinukonsider na extremely wise bilang mga lingkod, bilang mga tinawag ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos? Because of the preparation we make. Yun pala po, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat when we speak about preparation, hallelujah, ants o mga langgam ang tinutukoy po, mga kapatid, ng kawikaan. Proverbs 30:25, we read that the ants store up their food in the summer. You know, summer means, hallelujah, a season of preparation. In eschatology, sa pag-aaral ng last days, pag sinabi natin ng summer, ibig sabihin paghanda. Kaya itong mga langgam na ito, kahit hindi sila malalakas, but they are preparing for the dark and rainy days ahead. Alam nila may mga pagkakataon, mga kapatid, na magkakaroon talaga ng kadiliman, magkakaroon ng tag-ulan, magkakaroon ng sobrang taglamig. Ibig sabihin, hindi sila makakalabas. Hallelujah. Alam po ninyo, maraming mga tao ang naghahanda, di ba? Lalo tigit ang mga mayayaman. Subalit ang tanong, ano po ang pinaghahandaan nila? Kung wala ang Diyos, mga minamahal, ang pinaghahandaan nila, material na bagay, physical na bagay, na kung titingnan po natin, sabi ng Biblia, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Wala silang ginagawang paghahanda para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Hindi sila naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon because they are not wise. Wala po silang wisdom na mas may mahalaga pa sa kayamanang material pala. Naalala niyo yung rich farmer in the book of Luke 12 na isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin? Kaya nasasabi niya sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking kayamanan. So ang gagawin ko na lang, ipapagiba ko ang mga kamalig at magpapatayo ulit ako ng malalaki. Doon ko ilalagay ang aking mga ani at iba't ibang mga ari-arian pa. At pagkatapos sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong naiipon, marami na akong kayamanan para sa mahabang panahon. Kaya't magpapahinga na lamang ako, kakain, iinom, at magpapakasaya. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal ka. Look at this. Foolish. Yung pala tayo ay nakatingin lang sa material na bagay. That's foolishness. We are not wise. Sabi ng Biblia, mga kapatid, hangal ka, sabi sa mayamang yon. Sa gabi ring ito, babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta mga inilaan mo para sa iyong sarili? Sabi ng Bible, ganyan ang sasapitin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili lamang. At sila idukha sa paningin ng Diyos. So, hindi tayo matalino kung ang pinaghahandaan lamang po natin ay para dito sa lupa. Subalit, ikaw pala isang matalino kung naghahanda ka sa iyong kaligtasan at sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. In the book of Matthew 24:42, the Bible said, therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. So mayroon po talagang dapat paghahanda na ginagawa ang tao dahil darating ang Panginoon. Katulad ng krusada, mga kapatid, sa Bicol, Jesus is coming. Yes, it is very true. Hindi natin alam, mga kapatid, kung kailan eksakto ang pagbabalik ng Panginoon. Ang tanging dapat na gawin natin is to prepare.
Hallelujah, hallelujah. Tandaan natin na ang langgam mahina, subalit sila'y naghahanda. Hallelujah. So ano ang lesson? Preparation and diligence lead to security in times of crisis. Tandaan po natin yan. Napakahalaga. Another, mga kapatid, we are wise because of the protection we enjoy. Hallelujah. Ano po ang sabi sa verse 26? We read that the conies or badgers are weak, yet they make their home in the, everybody say, rocks. Rocks means foundation. Pundasyon. Ang coney is actually like a small rabbit po ito. And sa kanila pong kumbaga katangian, they are defenseless. Kaya nga naman, kung sila po ay mahina, ang sabi ng Bible, sila po ay nakatira o naninirahan sa bato, rocks, mga kapatid, ano? Remember, or please take note, not on the rocks, but, ang sabi ng Bible, in the rocks. Sa loob, mga kapatid, ano po, gumagawa sila ng bahay. Gumagawa sila ng kanilang tirahan sa loob ng batuhan, mga minamahal. Dahil alam nila na safe sila. So, the picture is clear. God's people are like this. Yes, without Christ, we are weak. We are weak without God. John 15 verse 5 said, apart from God, we can do nothing. Hallelujah. Our only refuge is in the Lord Jesus Christ Himself, who is the rock of ages. Jesus Christ is our cornerstone. Jesus Christ is our foundation. Matalino tayo dahil alam natin na sa panahon ng ating kahirapan, sa panahon ng ating problema, sa panahon ng ating kawalan, sa panahon ng panganib, sa panahon ng kadiliman, meron tayong matatakbuhan. Walang iba kundi si Jesus, ang batong panulukan. Siya ang Diyos at tagapagligtas nating lahat. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Jesus is our refuge. Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and they are safe. Oh, what a blessing, mga kapatid. They are safe. Purihin ang Panginoon. So, nakikita natin yung binabanggit ni Agur sa Kawikaan. Itong little conies, mga kapatid, they are running. Why? Because the danger is near. Tayo pong mga mananampalataya, huwag tayong masyado, mga kapatid, pagkakampante. Sapagkat sabi nga ng Bible, Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Ang conies na ito, mga kapatid, they are running saan daw? Papunta sa rocks. Papunta doon sa kanilang tirahan. They are running to their house in the rocks. So, ganun po pala tayo, mga kapatid, mga Kristiyano. Di po ba, mga minamahal, pag may problema tayo, naisip lagi natin na magagawa ni Jesus sa ating buhay. May awit nga na, you are my hiding place. Di ba? He is Jesus. We run to our Lord Jesus Christ and find comfort. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun, mga kapatid, naunawaan ko kung bakit itong mga conies na ito ay inalintulad sa mga mananampalataya. Hallelujah. Tayong mga mananampalataya, mga kapatid, ay nakasumpong ng isang tirahan na sa oras ng problema ating matatakbuhan. Sa oras, mga kapatid, na tayo po'y sinusubok, inaatake ng kaaway, mayroon tayong Panginoon. Hallelujah, na malalapitan. Ang bato, mga kapatid, the rock of ages, mga minamahal. He is Jesus Christ. Purihin po ang ating Panginoon. Ano ang lesson?
True wisdom is seeking refuge in the presence of God. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Another, we are wise because of the partnership we share in the ministry. Hallelujah. Tingnan po ninyo mga kapatid ang Proverbs 30:27. It tells us that although the locusts, mga kapatid, have no king, yet they advance together in ranks. It means unity. Pagkakaisa. Ang mga balang daw, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inam, nagkakaisa. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Makikita natin mga kapatid dito sa mga locusts na ito ang mensahe about unity. Locusts always go together. They are never lone workers. Wala silang magagawa kung hindi sila nagkakaisa. At according, mga kapatid, sa mga nakikita nating mga, siguro pictures or movies, hallelujah, sa sobrang pagkakaisa nila, pag napakarami nila, kaya nilang padilimin ang kalangitan. Totoo po yan. Because they fly together, they work together. Wala sa kanilang paimportante. Wala sa kanilang nagmamalaki. Dahil alam nila na isa lang ang kanilang gawain. At meron po ito mga minamahal kaugnayan sa galaw ng churches, please listen, sa buong mundo. Ito palang locus na ito ay isang napakagandang halimbawa sa lahat ng churches sa buong mundo. We speak about universal church. Bakit, Pastor? Churches in the world are also like locusts. We have no visible head, no visible king, yet we do have a head, our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Alam po ninyo, in the book of Ephesians chapter 5:23, ang sabi po doon that Christ is the head of the church. Hindi po siya visible because He is already in heaven. Hallelujah. Nararamdaman natin siya through His Spirit. And we, His people, like the locusts, mga kapatid, band together and work together for His kingdom. Anong ibig sabihin? Hindi lamang po ang CCFM ang may evangelism. Hindi lamang po ang CCFM ang nagkakonduct ng crusade, worship service, prayer meeting, hallelujah, kundi lahat ng churches sa buong mundo. Hallelujah. Hindi natin nakikita si Jesus, pero doon po tayo sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin siya nakikita physically, pero ginagawa natin lahat ang kanyang kalooban dito sa sanlibutan. And this is partnership in the ministry. We share and we work together. Hallelujah. Sa ministeryo, pare-parehas mga kapatid ang mga churches sa buong mundo. Ipinoproclaim ang salita ng Panginoon bagamat hindi natin nakikita si Yesu Kristo. Kaya sa ministry, mga kapatid, wala na dapat inggitan. Hallelujah. Walang pagmamalaki sa ministry. Dahil lahat tayo lingkod ng Panginoon. Kahit ikaw pa ang head ng isang ministry, hallelujah, ikaw pa ang pastor, ikaw pa ang Sunday school. Mga kapatid, mayroon tayong isang pastor. Ang Panginoong Jesucristo na dapat pasalamatan natin dahil tayo po'y naging bahagi ng pangkalahatang iglesia ng Panginoon na kukunin niya sa tamang panahon. Hallelujah. Magpasalamat po tayo dahil meron po mga temporary leaders na inilalagay ang ating Panginoon. But basically, kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, we work together. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We enjoy in the fellowship of believers. Di po ba, mga kapatid? Napakaganda. Naalala ko, mga kapatid, yung Acts 2:42 hanggang sa mga susunod na talata. Look at this verses, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Partnership in the ministry. Every day, they continued
to meet together in the temple courts. Mga kapatid, tagal ng panahon ito. Sa panahon pa po ito nila Pedro, ng mga disipulo ng Panginoon. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Hanggang sa ngayon, ginagawa po natin yan. Why? Sapagkat yung Diyos po nila noon ay yung Diyos po natin ngayon pinaglilingkuran. Praising God and enjoying the favor of all people. Of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Oh, what a privilege. What a privilege it is to be a Christian. And to have fellowship with God's people in prayer, in worship, in God's service, and even in suffering. Di po ba? Sarap maramdaman na tayo po'y nagkakaisa. And this is partnership in the gospel of our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. God bless everyone. Hallelujah. In Philippians 1:4-6, sabi po dyan, in every prayer for all of you, sabi ni Paul, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Woo, what a blessing mga kapatid! Si Apostle Pablo, mga minamahal, umaasa. Hindi lang yung panahon na siya po'y naglilingkod kay Kristo, kundi maging sa panahon natin ngayon, na tayong lahat, na mga mananampalataya ay magpapatuloy sa pagkikiisa, sa pagpapalaganap ng mabuting balita ni Kristo. Hallelujah! Dahil tiyak na Apostol Pablo na ang mabubuting gawang pinasimulan, mga kapatid ng Diyos, ay lulubusin niya hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ano po ang lesson? Strength is found in unity and shared purpose in the ministry. Nandun po yun. Kaya, sa lahat po ng mga mananampalataya, get involved. Cooperate. Hallelujah. Makiisa tayo. Huwag na tayong laging pinipilit. Katulad daw ng balang, sila'y nagkakaisa sa layunin. Kaya makapangyarihan po sila. Kahit sila'y maliliit. Kaya mga minamahal, sana po ang lahat ng mga members ng CCFM, lalo tigit ng mga workers, patuloy po tayong magkaisa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, purihin po ang Diyos. The last but not the least, we are wise because of the position we occupy. Hallelujah. In the book of Proverbs 30, verse 28, tells us that lizard can be caught with the hand. Nasa kamay lamang po natin siya. Kaya nating hulihin lang ng ating mga kamay po yan. Yet, it is found in king's palaces. You know, it means position. It means privilege. Butiki man yan, mga kapatid, kayang hawakan ng ating palad. Subalit, nasa palasyo ng hari. Oh, hallelujah. Ako siguro, hindi ko pa napupuntahan ang mga malalaking palasyo ng mga kings, mga kapatid dito sa mundo. Pero ito po mga minamahal na mga butiki ito. Naninirahan na po sila sa palasyo ng mga hari. But, this is the good news. Someday, palakpakan natin ang Panginoon, ha? Hallelujah. Someday, we will be in God's kingdom in heaven. May awit nga yan nung ako po yung nasa young people pa eh. Someday, we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Someday. So, ang galing mga kapatid ng kawikaan. Kaya kung titingnan natin, even small creatures, mga minamahal, can exist
in king's palaces. And for me, it symbolizes being with the presence with our Lord Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords. Purihin ang ating Panginoon. Naalala ko mga kapatid, yung sinabi ng Panginoong Jesus nung siya po ay malapit na hulihin upang mga kapatid maganap ang pag-aalay ng kanyang buhay at babalik na po siya sa langit. Ang sabi niya sa John 14, pupunta ako sa langit upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan. Purihin ang Panginoon. At kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Hallelujah! Hallelujah! What a privilege. It is a great position, mga minamahal, na tayo po'y maninirahan kung saan naroon ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. In Ephesians 2:6-7, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Very clear, we are God's people. We are chosen generation who are called by God to proclaim the goodness of God. Napakalaking kayamanan ang matatanggap natin mga kapatid pagdating ng panahon dahil sa ating paglilingkod. We will be in heaven and heaven is our destiny. This is the position we occupy. Purihin ang Panginoon. Everybody say amen. Hallelujah! Purihin ang Diyos. In Colossians 3:1-2, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Sabihin ng Panginoon, maganda po ang ating kalagayan, mga kapatid. Ang mga bagay na panlangit ang ating pong isaisip. Dahil mayroon po tayong pupuntahan. Hindi po tayo mananatili dito sa lupa. Christians, believers of Christ, CCFM members. Napakalaking blessing po ang naghihintay po sa atin kapag tayo ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Again, it's very clear. Hindi po panlupa ang lagi lang nating iniisip. Ang isipin natin higit sa lahat ang mga bagay na panlangit, sabi ng Apostle Pablo. Yan po kasi mga minamahal, ang plano ng Diyos pala na makasama niya tayo sa isang kaharian. Purihin ang Panginoon. So what is the lesson? The greatest position is not on earth, but in heaven. Walang halaga ang buhay kung ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Tandaan mo yan, kapatid. So in my conclusion, again, Proverbs 30:24-28 highlights the wisdom found in small creatures, teaching valuable lessons about diligence, preparation, teamwork, and privilege. Mga kapatid. Hallelujah, napakaganda. So the message of the ants, conies, locusts, and the lizards speaks to us of God's people, their preparation, the protection, partnership, and position. Praise God, they are extremely wise. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa magandang gabi po, sana po ay nakakuha kayo ng karagdagang kalaman patungkol po sa salita ng ating Diyos ngayong gabi. To God be the highest glory. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami Panginoon sa tagumpay ng aming online Bible study tonight. Pagpalaan mo po Panginoon ang salitang nahayag ngayong gabi at nawa patuloy ito Panginoon na aming maalala, O God, upang magiging namin Panginoong kalakasan, gabay sa aming buhay. Lord, we pray for your provision sa lahat Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa buhay.
ang lahat ng aming pamilya, members of the church, pastors and workers of the church. Maging Panginoon ang aming bansa, huwag mong pabayaan, Panginoon. Dinadalangin na rin namin, O Diyos, ang Vacation Bible School na sisimulan sa Lunes ng Laguna Church, maging ang COA Church, at maging Panginoon ang mga outreaches pa na may schedule ng BBS. Nawa pagpalain mo, Panginoon, at bigyan mo ng katagumpayan, pag-iingat sa mga bata, ang ipagkaloob mo po, Panginoon, karunungan para sa mga magtuturo, Panginoon. Pagpalain mo, O God, ang gawain po ito. Gayon din, O Diyos, dinadalangin rin namin, O God, ang tagumpay ng kasal ng aming Pastor Ronnie at Pastora Faith on May 30. Lord, sundan mo po sila ng lahat ng kanilang pangangailangan. Pagpalain mo rin, O God, ang lahat ng mga negosyo at trabaho ng mga kapatiran, Panginoon. At bigyan mo rin, O Diyos, ng kagalingan ang lahat ng mayroong sakit at karamdaman. Panginoon, gabayan mo rin po, Panginoon, ang mga taong nasa posisyon, Panginoon, sa aming bansa. Ikaw na po ang bahala na magbigay po sa kanila ng pagpapaalala. Ikaw pa rin, Panginoon, ang aming Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, kaya kami sa iyo lubos na nagtitiwala. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa muli, maging sa aming pamilya. Pagpalain mo po, Panginoon, sa ministeryong pinagkatiwala mo po sa aming mga buhay. Panginoon, sa iyo na po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. For thine is the kingdom, the power and glory, in Jesus' name. Amen. Harapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa muli, maraming salamat po sa inyong suporta. And don't forget to like, follow, and share everything posted on our FB page.